Okay na ba to? Hindi po. Okay na po to. Ako nang bahala, Daddy. Noong mga sandaling yun, hindi ko alam kung paano ako mapapalapit kay Maricel. Gusto ko siyang alagaan. Gusto ko siyang kausapin. Pero nag-aalangan ako. Nagdadalaga na ang anak ko. At hindi ko alam kung paano ako makikitungo sa kanya. Ba't ba natin ginagawa to? Para 3 araw lang daw ang regla mo, sabi ng mama ko. Oo, totoo yun. Nung nagkaroon ako, tumalon din ako, tapos 3 araw lang din. O, sige na, sige na. O. Ayan. 1, 2, 3! Wow! Isa ba? Balik tayo. Yan. Okay. Pare, liga. Alam mo, nagdadalagat lumalaki na ang mga anak natin. Diba? Talagang ganun yung anong problema doon. Baka si may manligaw eh. Bata pa siya eh. Ano naman yun? Kailan mo papaligawan pag 30 na? Oo, matanda na yun. Diba, paano ba ginagawa niya? Paano yung pinag-uusapan yung kunyari tungkol sa sex? Ganun. Wala ka, hindi mo pinag-uusapan yun. Matututo na lang yun. Kahit may mga tanong. Alam mo, matatalino yung mga anak natin, pare. Baka nga mas marami pang alam sa atin yun eh. Ang pinakamaganda mong gawin, magtiwala ka na lang. Oo. Trust, pare. Diba? Kasi dito si Rosario, hindi ko na pinoproblema yung mga ganito eh. Problema? May problema ba? Wala na. Problema dun eh. Pinoproblema yun. Pagbasa kasi wala kang mga anak kaya ganyan. Si Mirna. Sa kanya na naman babagsak ka. Mirna, halika. Kaya ang hirap Halika, pasok ka. Ano nga tayo? Mga pare, si Mirna pala. Daniel, halika. Tawa ka dyan. Halika dito. Mirna, si Daniel. Daniel, si Mirna, may kailangan siya sa'yo. Hi, Daniel. Alam mo may babae ang papa mo? Sinabi niya sa'yo? Hindi, pero minsan, pinakalaman ko yung cellphone niya. Tapos nakita ko yung text sa'yo ng babae. I love you pa. Sinumbong mo sa mama mo? Hindi, no. Mag-aaway lang sila. Naawa na ako sa mama ko. Ayoko na dumagdag sa problema nila. Tanggap ko na rin naman na ganun si Papa. Marami naman ganun dito sa atin eh. Tsaka lalaki naman daw sila. Wala naman daw mawawala. Hindi naman daw sila mabubuntis eh. Sino naman nagsabi sa'yo niyan? Marinig ko kaya pinag-usapan ng mga daddy natin. Uy! Nandiyan na naman yung may crush sa'yo, oh! Ay, Maricel. Hi! Tingnan ka naman! Hi ka naman! Dear Denver, every time I see you, my heart beats fast. Dear Denver, crush kita. Dear Mommy, kamusta ka na? Matagal na tayong hindi nagkikita. 13 years old na ako. Mami, hindi na si Piolo ang Oh, ba't di ka pala tutulog? wala po. Nag-aaral lang. Sige, tapos yan, matulog ka na. Opo. Sige ka. Sige, bye, Dad. Bye, Dad. Sa aming lugar, mas maraming ama ang naiiwan para mag-alaga sa mga anak. Sa eskwela ang pinapasukan ng aming mga anak,
Pansin din ang kawalan ng ina sa mga okasyong sila ay naasahang naroroon para sa kanilang anak. Dad, uwi na lang po tayo. Bakit naman? Basta po, Dad. Umuwi na lang po tayo. Maricel! Ba't ang baba ng grades mo? Anong ginagawa mo? Naglalakwatsa ka siguro, no? Hindi ka nag-aaral? Mami ninyo nagpapakahirap doon sa Italy, nagtatrabaho para may eskwela na kayong magandang napapasukan. Tapos ganito marka mo? Ang baba ko, hindi bagsak, pasang-awa, oh. Ano ba problema mo? Ba't ang baba ng grades mo? Hindi ka ba sasagot, ha? Daddy, wag po! Kasi po si Kuya, tinatamad na raw pong pumasok sa eskwela. Kasi po lagi kami tinutokso ng mga kaklase namin eh. Nanay, tawag nila sa inyo. Oh, ano ba problema doon? Meron! Kasi hindi naman kayo nanay. Dapat kayo nagtatrabaho at hindi si Mami. Kinahiya mo ako? Kinahiya mo ako na ako naiwan dito para mag-alaga sa inyo? Sabi nila, tamad kayo. Sabi nila, palamunin kayo. Nakalalaki ng tao, hindi kayo nagbabalat ng buto. Hindi mo nagpabaya. Sinikap kong punan ng pagkawala ng mami ninyo. Sinikap ko alagaan kayo. Sinikap ko maging nanay ninyo at ang hirap-hirap nun. Kinaya ko yung para sa inyo. Hindi naman pwedeng sabihin yun sa mga kaklase namin na nanunokso sa amin eh. Kahit anong sabihin